Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Job 38:1-7. At mula sa ipu-ipoy sumagot ang Panginoon kay Job, sino ba itong nagpapadilim ng payo sa pamamagitan ng mga salitang walang kaalaman? Bigkisan mo tulad sa lalaki ang iyong baywang, tatanungin kita at ikaw sa akin ay magsasaysay. Nasaan ka nang ilagay ko ang mga pundasyon ng lupa? Sabihin mo kung mayroon kang pangunawa. Sinong nagpasya ng mga sukat niyon? Tiyak na alam mo. O sinong nag-unat ng panukat sa ibabaw nito? Sa ano nakabaon ang kanyang mga pundasyon? O sinong naglagay ng batong panulok niyon? Nang sama-samang umawit ang mga tala sa umaga, at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay nagsigawan sa tuwa. Upang magkaroon ng kaalaman. Itinuwid ng Diyos si Job sa paniniwala na siya ay pinabayaan ng Diyos sa masamang dinanas niya kahit na siya ay namuhay na matuwid. Ipinakilala niya na siya ang Diyos na pinakamakapangyarihan na lumikha ng langit at lupa. 3 beses na hiniling ni Apostol Pablo na alisin ng Panginoon ang tinik sa laman na sugo ni Satanas upang siya ay saktan. Ngunit ito ang tugon ng Panginoon. Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ibig ng Panginoon na matutuhan at sabihin natin gaya ni Apostol Pablo, ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Kaya alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusig at mga sakuna, sapagkat kapag ako'y mahina, ako nga'y malakas. Awit 124. Kung hindi ang Panginoon ang naging nasa ating panig, sabihin ngayon ng Israel, kung hindi ang Panginoon ang naging nasa panig natin, nang ang mga tao ay magsibangon laban sa atin, nilamon na sana nila tayong buhay, nang ang kanilang galit ay mag-alab laban sa atin. Tinabunan na sana tayo ng baha, dinaanan na sana ng agos ang ating kaluluwa, dinaanan na sana ng nagngangalit na mga tubig ang ating kaluluwa. Purihin ang Panginoon na hindi tayo ibinigay bilang biktima sa kanilang mga ngipin. Parang ibon sa bitag ng mga manghuhuli, na ang ating kaluluwa ay nakatakas, ang bitag ay nasira, at tayo ay nakatakas. Ang saklolo natin ay nasa pangalan ng Panginoon na siyang lumikha ng langit at lupa. Ang Diyos ay panig sa atin. Sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, ang mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga niya na maging kalarawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay nating kapatid. Ang mga itinalaga niya ay kanya namang tinawag, itinuring na ganap at niluwalhati. Kaya't ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi malayang ibibigay sa atin ang lahat ng mga bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang magsasakdal laban sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos ang umaaring ganap. Sino ang hahatol? Hindi si Kristo Jesus. Siya ang namatay, muling binuhay, na ngayon ay nasa kanan ng Diyos at namamagitan para sa atin.
Ikalawang Korinto 6:1-2. Yamang gumagawa kaming kasama niya, nananawagan din kami sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita at tinlungan kita sa araw ng kaligtasan. Ngayon na ang panahong kanais-nais, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Si Kristo ang biyaya ng Diyos. Nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagdanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Sinabi ng Panginoong Hesus, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak o mga bukid dahil sa akin at dahil sa magandang balita, ang hindi makakatanggap ng 100 ulit ngayon sa panahong ito ng mga bahay at mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, mga ina at mga anak at mga bukid na may mga pag-uusig at sa darating na panahon ay walang hanggang buhay. Marcos 4:36-40. Pagkaiwan sa maraming tao, siya'y kanilang isinama sa bangka ayon sa kanyang kalagayan. At may iba pang mga bangka na kasama niya. At nagkaroon ng isang malakas na unos, sumalpok ang mga alon sa bangka, ano patang bangka ay halos napupuno na ng tubig. Ngunit siya ay nasa hulihan ng bangka at natutulog na may inuunan. Siya ay ginising nila at sinabi sa kanya, Guro, hindi ka ba nababahala na mapapahamak tayo? Paggising niya ay sinaway niya ang hangin at sinabi sa dagat, Pumayapa ka, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at nagkaroon ng katahimikan. Sinabi niya sa kanila, Bakit kayo natakot? Wala ba kayong pananampalataya? Manampalataya na kasama si Jesus. Ang mga alagad ay natakot sa gitna ng unos. Kasama nila si Jesus, ngunit hindi sila nanampalataya na siya ay may kapangyarihang magpatigil ng unos. Sa akala nila, kasama nila si Jesus na mapapahamak. Ngunit inutusan ng Panginoon ang hangin at ang dagat na pumayapa at tumahimik, at ito ay sumunod. At sinabi niya sa kanila, Bakit kayo natakot? Wala ba kayong pananampalataya? Ang pananampalatayang sinabi ng Panginoon ay ang pananampalataya ng salmista. Hinanap ko ang Panginoon at ako'y kanyang sinagot at iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga takot. Si Jesus ay nananahan sa atin. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng pagpipigil sa sarili. Higit pa sa nagtatagumpay. Sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. Ito ang dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba, o ang kapighatian, o ang pag-uusig, o ang tagutom, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak? Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga nagtatagumpay, sa pamamagitan niya na sa atin ay umibig. Ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan,
ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alin pa mang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.